Kung mas maaga niyong nasimulan, mas maangas ka sana ngayon. The most important asset I have is my ability to be self-assured. Ginamit ko yung zero capital strategy. Number 3. Sa murang edad pa lamang, natutunan na ni Van Damme ang mahalagang papel ng pagninegosyo sa buhay. Sa pamamagitan ng kanyang sipag, dedikasyon at likas na talino, naitatag niya ang sariling negosyo na kalaunan ay naging susi sa kanyang tagumpay. Di ba yung iba parang against, dapat pagbata, naglalaro ka lang, dapat nag-e-enjoy ka lang. Pero sa akin, boss, as soon as possible, malaman nila yung pagninegosyo, kung paano humawak ng pera, kung paano tamang pag-expense, paggastos. Ano yung mga hindi mo makakalimutang lesson na itinuro sa'yo ng mga magulang mo tungkol sa pagninegosyo? Dapat tignan mo rin yung tagas ng negosyo mo. Ano ibig sabihin nito? Kapag ka sobra-sobra sa barista, sayang din yung pasahod sa kanya. And then yung mga inventory, pinaka-importante. Minsan, merong hindi nababantayan. Doon na nagkakaroon ng tagas na may lumalabas na kita. Napaka-importante na dapat mabantayan natin yung operation ng negosyo natin. Yes, boss. Ano pa yung mga lessons na hindi mo makakalimutan na natutunan mo sa mga magulang? Dapat talaga focus on one. Focus on one. Yes, boss. Kaya rumami rin po yung truck ng magulang ko. Dahil po nag-focus sila dun. Kahit maraming opportunity ang dumarating, like may mga katransaksyon sila na maganda magnegosyo nito, maganda magnegosyo ng ganyan. Pero nakafocus po sila sa pagpapalaki ng trucking business po nila. Maraming nagsasabi, do not put your eggs in one basket. Depende yan sa timing. Merong gumagawa na tama rin naman. Like sa una po, merong nag-horizontally. Kinakapapa nila kung ano yung para sa kanila, yung core gift nila. And then kapag natuntun na nila yung isa na para sa kanila, i-vertically na nila yun. Ang galing, kanino mo natutunan yan? Lahat ng mga natutunan ko is base sa experience tsaka kakapanood kay Boss RDR. Yun. Napaka-importante na meron kang coach or mentor sa pagninegosyo. Yes, boss. Ang laking impact na po nun na parang may guide po ako kapag nanonood po ako sa inyo tuwing gabi. Tuwing gabi kasi gumagana yung utak ko. Tuwing gabi pumapasok yung mga ideas, doon ako nakapag-isip. Kinabukasan po yun, execute agad. Gaano ka-importante na ikaw, kagaya mo na pinalaki ka ng maayos, buo ang pamilya, ang mga magulang mo, naging ehemplo mo kung bakit ka nagninegosyo ngayon. Gaano ka-importante yun sa ikapagtatagumpay ng isang tao? Sobrang importante niya, boss. 100% nakafocus ako sa business. Yung family ko nandyan, mahal nila ako. Kaya mas mabilis nagtagumpay si Welty. Ikaw ba as a successful young man, ano ang nakikita mo in the future? Sino ka? Ako yung pinakamayaman sa buong mundo, boss. Bakit ganun kayaman ang isip mo? Malaki po yung tiwala ko sa sarili na kaya ko, boss, lahat. Nagawa nga nila Elon Musk mag-number 1 na pinakamayaman sa buong mundo. Bakit ako hindi ko kaya? Kung kaya niya, boss, mas kaya ko. Minsan nawawala sa tao kung bakit hindi sila nagtatagumpay. Na ang tinitignan nila yung mga taong gustong umasenso, gustong yumaman at nagkiklaim na balang araw magiging pinakamayaman din ako, magiging successful din ako. Nayayabangan eh. Anong masasabi mo dun sa mga taong nayayabangan dun sa mga may ganyang paniniwala sa sarili nila? Yung mga nayayabangan naman, boss, mga hindi nagnenegosyo, yung mga hindi entrepreneur. Kapag ka ikaw nagnenegosyo, nag-entrepreneur ka, alam mo yung ginagawa ko. Alam nyo yung sinasabi ko, magkakaintindihan tayo. Naniniwala ka talaga na someday, you will become one of the richest man in the world. Yes, boss. Posible ba siya sa isang third world country na nasa Pilipinas tayo? Sobrang posible niya, boss. Lalo na na-figure out ko na ang Pilipinas ang pinakamaganda magnegosyo na lugar. Bakit? Maluluho, boss, ang mga tao dito sa Pilipinas. Pansin nyo, boss, kahit sa ibang bansa, pag pumunta ka ng mall, sakto lang ang tao, pero dito sa Pilipinas, puno. Lahat, boss, ng mga clothing na shop, mga milk tea, sa mga car shop, lahat, boss, ng negosyo dito, patok. Gusto mong samantalahin yung pagiging magastos ng karamihan ang Pilipinas. Kung saan sila masaya, boss, ibibigay ko lang naman para magpasaya sa kanila. Kung ano ang makakapagpasaya sa tao, gawin mong pagkakakitaan. Yes, boss. Marami dyan, ang iniisip lagi nila is yung mga opportunity na nakikita lang nila sa paligid nila. Not knowing na meron pa pala tayong tinatawag na psychographics. Kung ano yung need, kung ano yung happiness ng mga tao, pwede mong iserve yun eh. Eventually, pwede mong maging negosyo yun. Yes, boss. Ganun na nga, boss. Ikaw ba ay nakagraduate? Yes, boss. Nakagraduate ako ng 2 beses ng AMT tsaka BS AMT. O kala ko hindi na kailangan ng school? Kailangan, boss. Bakit? Doon nagsimula yung ma-develop yung utak ko about sa business din eh. Ang role lang daw ng eskwelahan is turuan ang mga estudyante na balang araw is maging empleyado ng mga negosyante. Anong masasabi mo ron? Kailangan talaga natin ng diploma
diploma. Unang-una, dyan nabibuild yung utak natin eh. Hanggang sa magnegosyo ka na, paglaki mo, pwede naman pagsabayin yan kung kaya. So, makakuha siya ng diploma, makakuha rin siya ng diskarte, boss. So, importante ang pag-aaral. Pang play safe din ang pag-aaral, boss. Paano yung pang-play safe? Kahit kasi anong tagumpay mo sa negosyo, boss, may tsansa pa rin lumagapak ka pa rin, boss. Ikaw ba masasabi mong matagumpay yung isang tao na, number one, yung mga sinasabi niya ay hindi akma or hindi tama sa values ng maraming tao? May point din naman sila. Kanya-kanyang critical thinking na lang. May mga sinasabi naman din yung mga tao na tama, mali, pwedeng gumana rin sa'yo, pwedeng hindi gumana sa'yo. Nakita ko sa'yo, you're a young man, full of confidence, and yet nararamdaman ko sa'yo, may humility. Maraming mga kabataan ngayon na yumaman lang, nagkaroon lang ng konting tagumpay, napaka-entitled na. So anong masasabi mo doon sa mga kabataan na nagkaroon lang ng konting tagumpay, sobrang entitled na nila sa sarili nila? Lagi nilang alalahanin na kahit anong tagumpay nila, pwede pa rin silang bumagsak o lumagapak. Lahat naman ng mga nasa baba, pwede naman anytime na magtagumpay, boss. Imbes na masyado tayo maging entitled, dapat kung ano man ang ipinagkaloob sa atin na blessing, dapat ito ay pagyamanin natin at magsilbi tayong tamang ehemplo sa maraming tao. Yes, boss, para mas rumami pa ang mga may buong puso na entrepreneur o negosyante. At sa mga nasa nag-i-struggle naman, gusto naman umangat sa buhay, ano naman ang message mo sa kanila? Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Yung mga napapanood ninyo, marami dyan na galing hirap din. Nagtagumpay sila ngayon. Dun pa lang sa mga nakikita nyong halimbawa, makikita nyo na posible ang lahat. Execution is the key lang talaga. Tapos, makaranas kayo ng konting tagumpay, mag-delay gratification kayo. Ano ibig sabihin nun? Yung iba kasi, boss, nakakuha ng konting tagumpay. Ginagastos nila agad, boss. Gusto ko ng ganyan, bili ako ng ganyan. Hindi nila alam, boss, na nauubos yung pera, na hindi habang buhay na matagumpay ka. Magtitipid ka sa ngayon na para balang araw ang kapalit niyan, doble, triple o times 10 pa. Dapat may sakripisyo. Yes, boss. Sacrifice talaga, boss. Nung nakagraduate ka ngayon sa school, sabi mo 2 degree ang tinapos mo. Yes, boss. Aircraft Maintenance Technology and then yung isa, Bachelor of Science, Aircraft Maintenance Technology. Bakit hindi ka nag-apply being an aircraft maintenance? Actually, nag-apply ako, boss, as flight attendant sa Cebu Pacific. Lahat ng kasabayan ko, boss, nakarating sila hanggang step 5. Ako, boss, si step 1 pa lang, laglag na ako, boss. Bagsak ka na? Yes, boss. Ngayon, na-figure out ko na kaya pala ako bumagsak sa Cebu Pacific, hindi pala ako pang 5 digit, pang 8 to 9 digits pala ako, boss. Ni-redirect ka. Yes, boss. Imbes na malungkot ka, naging masaya ka pa dahil dinala ka sa sitwasyon ng buhay mo ngayon. Yes, boss. Pero at that specific moment, feeling deprived ka ba? Malungkot, boss. Actually, marami nangangarap dyan, boss, na maging flight attendant. Isa rin yan sa mga gusto ko dati kasi malaki kasi sahod ng flight attendant, boss. Yung hindi ako nakapasa sa Cebu Pacific, nalungkot ako, boss, na ano kayong papasukin ko? Mag-ordinary work na lang ba ako? And then, dun na dumating, boss, yung pandemic, nabuksan ko na si Welty. Kwento mo sa amin how you started Welty. Nung pandemic, sabi ng ate ko, bakit wala kang ginagawa, pandemic? Sabi ko, boss, aantayin ko yung pandemic, saka ako kikilos. Sabi ng ate ko, boss, hindi, matagal yung pandemic na yan. Mag-milk tea ka, Van. Di, tinry ko. Nung una, hindi pa ako naniniwala. Sabi ko, mag-i-start na lang ako ng business kapag after pandemic na, te. Sabi niya, hindi, simulan mo na yan. Sinimulan ko na siya, boss, sa online pa lang. Nakilala na agad kami ng mga tao sa area po namin, boss. Kasi nung nag-pandemic, nauso yung mga GC sa kanya-kanyang village. And then, ang daming feedback na, okay, masarap, masarap. Kala ko yung Welty parang additional income ko na lang. 100 pesos lang siguro kikitain ko dito. Hanggang sa lumaki na lumaki, sabi ko, ang daming feedback na okay, tayo na ako ng physical shop. First branch namin sa Novaliches, Katipunan, Ab. And then, Nung nabuksan namin yung first branch namin, tuloy-tuloy, nagtulong po kami ng partner ko sa life. Una kasi, boss, 4 lang yung flavor namin. ano yun? Si Okinawa Classic, Okinawa Brown Sugar, Okinawa Cheesecake, Okinawa Oreo Cheesecake. And then, ang dami nagustuhan, ang dami nagre-request, boss, na dagdagan yung flavor nyo, okay kayo magtimpla, masarap ang Welty. Unti-unti na namin pinarami. Nung una, boss, kami lang po ang barista ng partner ko. Gigising ako ng maaga para magluto ng sago. Nagluluto ako ng maaga, boss. Ako nagbubukas mag-isa ng shop. Ako pa yung delivery boy, boss. Kapag ako, boss, yung nagtitinda mag-isa. Tapos kapag may online order, hinihiling ko pa yun na sana wala munang pumasok na customer kasi ihahatid ko po yung delivery
nag-deliver mabilisan. Minsan, boss, pagbalik ko, may customer na nag-aantay. Pasensya na po, sinasabi ko na nag-deliver lang ako. Ang sinasabi ng mga customer na, hindi, okay lang, aantayin ko talaga, worth it talaga, wealthy. Nung una, wala ka pang empleyado. Yes, boss, wala talaga. Dalawa lang talaga kami nagsimula sa wealthy. Ako nagpintura ng shop, ako nagkabit ng ilaw, upuan ako gumawa, lahat, boss, talagang ako lang talaga gumawa. Kaya sabi sa akin ng partner ko, ikaw ang Mr. DIY ko. Yun. Mayaman kayo Bakit hindi ka na lang kumuha ng tagagawa ng mga kung ano-ano dyan? Malakas kumita yung nanay at tatay ko sa negosyo, pero yung tatay ko po naging palabigay po. May birthday, bigay ng bigay. Yun yung natutunan ko pagdating sa akin. Hindi pala dapat ganun. Dapat mautak ka sa pera. Dapat alam mong pahalagahan dahil hindi habang buhay malakas ka. Hindi habang buhay nasa tagumpay. Number 2. Inobasyon ang naging susi ni Josh Mojica sa kanyang tagumpay sa pamamagitan ng kanyang malawak na pananaw at kakayahang mag-isip ng lampas sa ordinaryo. Naitatag niya ang kanyang negosyong kangkong chips. Ang kwento ni Josh ay nagsisilbing inspirasyon sa lahat. Pinatutunayan na ang tagumpay ay hindi nasusukat sa edad, kundi sa tapang at determinasyong sumubok ng bago. Anong masasabi mo sa mga taong nagsasabi sa'yo na mayabang ka, hambog ka? The most important asset I have is my ability to be self-assured. I'd rather be bashed and save a life than be praised and help no one. Gawin nating motivation ang kahirapan ng ating buhay. Ano ang masasabi mo? Ang kailangan, makabuo ka ng mental model na, oo, naghihirap kami ngayon, but God put me through this to learn something. He wants me to learn here. It's gonna be difficult. Wala akong sinabi magiging madali. Magsumikap ka, tumayo ka, sabihin mo sa sarili mo na kailangan maging matagumpay ako, kailangan maging mahalaga ako, kailangan maging mapagbigay ako, at kailangan magkaroon ako ng takot sa Diyos, at magagawa ko lahat ng bagay na yan kapag nagsumikap ako. Ang inspirasyon kasi ng maraming tao, most of the time, nanggagaling externally. Naghahanap sila ng mga motivational speaker, naghahanap sila ng mga mentor, ng mga coaches and all. Makakatulong ba ito sa pag-develop ng mental model? Another inspiration, yung makita mo yung ibang tao na nagtatagumpay. Yun ay kung tama ang mindset mo. May nakikita kang isang tao, matagumpay, at iisipin mo paano niya nagawa para makamit kung nasaan siya ngayon. Doon, talagang makakatulong yun. Kasi isa din yun sa naging susi ko. Let's talk about structure. Paano mo ginawa yung scaling ng business unti-unti? First thing na ginawa ko, from namumulot ng kangkong, gumawa ako ng packaging, umupo ko sa computer ko. Kailangan, hindi ako maging average. I have to start it very professional. So, umupo ako sa computer, nagsimula akong gumawa ng packaging, gumawa ako ng sarili kong logo. After nun, niluto ko na siya. Tsaka ako nagsimula na mag-photoshoot. Tapos, syempre, after photoshoot, i-upload mo pa sa social media. Dapat gandahan mo yung caption para ma-hook yung maraming tao. Yun na yung naging simula. After 6 months of consistently working, cooking, 12 hours a day, 7 times a week. After nun, nakuha namin ng malaking order, biglang dumagsa na ang order nung nakalala sa social media at nag-boom. Doon ko na-earn ng first million ko. Kailan to? Around January 2022. Kumita ka ng unang milyon or milyon na transaksyon. Million na transaction. Naging mindset ko na agad doon na 100% ng pera dito, ibabalik ko sa business. Hindi ako pwede magbawas, hindi ako pwede kumarampot. So, binalik ko sa business kasi I have to scale it up. Kasi mini-make sure ko na ang long-term goal ko ay magsasum up sa kung anong ginagawa ko ngayon. And then, di ba, January na, naka-earn ng first million. Nagtiis kami sa tent, doon kami nagluluto. 100 employees, day and night shift. 100 employees na kagad ang kinuha mo. Hindi ka natakot? No. Bakit hindi ka natatakot? Naging expert muna ako sa trabaho ko bago ko ipasa. Kung marunong ka mag-pack, ginawa ko na din yan. Mas magaling ako sa'yo, kaya kitang turuan. Anong masasabi mo na nagiging inspirasyon ka rin ng mga taong mayaman? Mas lalo akong nakikilala yung sarili ko. Nadadagdagan nyo ako lalo kung sino ba talaga ako, at grabe yung nagiging tulong nyo para sa growth ko. Kagaya nga nang na-realize ko lately lang na parang nag-grow ako sa sobrang bilis na paraan. Exactly. Mas madami na agad ako natutunan sa loob ng isang linggo lang. Kaya tingin ko ganun yung nagiging help na bata ka, kasi halos marami ang gustong turuan ka. Kasi alam ko na marami ang mayayaman dito na marami silang naging sablay nung bata sila. Exactly. Marami silang naging pagsisisi. Marami silang ayaw ng balikan na problema na hindi nila gaanong nalagpasan hanggang ngayon, dinadala nila. You're a very wise man. Lahat ng weakness mo, hindi mo ito tinignan na weakness. You converted it into strength. Maraming mga parents ngayon na may anak din na 19 anyos na malamang masakit sa ulo because na-spoil ninyo, probably naging masyadong maginhawa. That's the reason why ang number 1 priority, jowa, fun, and all. Pero ikaw kasi, because of your weakness, wala ka masyadong tinatangkilik sa buhay, gagawa ako ng resources ko. Hindi ko kailangan ng approval and validation
ng mga batang kagaya ko. I will live as a very matured man so that mas makuha ko ng mas mabilis yung pangarap ko para mas ma-enjoy ko ng mas mahaba yung lahat ng matatangkilik ko dahil nagsipag ako sa mas maagang panahon. I want to live on what I make. Kung tamad ako, handa akong mabuhay ng mahirap. Pero kung magsisipag ako, handa akong mabuhay sa kung ano ang deserve ko. Kapag ginagawa mo naman ang lahat ng bagay, tama lang na mag-redeem ka kay Lord. Lord, ginagawa ko naman lahat, nagsisipag ako. I'm doing this not just for myself but for everybody. Siguro okay lang na makuha ko yung gusto kong pagkain, na makuha ko yung gusto kong suit, na makuha ko yung gusto kong kotse para sa ikasasaya ko at ikagiginhawa ng buhay ko. Ask and you shall receive. Kung anong hiniling mo, yun ay pagkakalob sa'yo. That's the reason why sa murang edad, nakuha mo yung pangarap ng maraming tao hanggang ngayon, hindi nila nakukuha. Alam mo, nakaka-challenge, no? How much are you earning right now? Around 4 million, ganyan. Maraming taong nanonood ngayon, ang kinikita nyo, probably 10, 20, 30, 40. Bakit tayo short lagi kay Josh? Simple lang. Number 1, na prinsipyong ginawa niya, naging negosyante siya. Second na ginawa niya, ginalingan niya sa buhay. Maraming nagnegosyo, hindi ginalingan, kaya ayun, fail pa rin ng fail. Siya, ginalingan niya. And then lastly, na-trauma siya sa kahirapan at ayaw niya nang bumalik doon. So ikaw, tatanungin kita ngayon, sawa ka na bang maging mahirap? O kung nagsawa ka na, posible kang yumaman at umasenso. How sure are you na magiging consistent ka sa mga susunod pa na panahon? Kasi bata ka, pwede kang ma-impluensya ng barkada, pwedeng mapagod ka, ma-burnout ka, mag-iba ka ng gawi. How sure are you na magiging consistent ka? I'm connected to my Creator. Alam ko ang mission ko dito sa lupa. Kailanman hindi ako gagawa ng kasasama ko. And of course, like ko nga sinasabi na I don't get high on compliments and I don't feel low from insults. Ilan na ang distributor mo ng Kangkong Chips Original? Around 300 plus distributors nationwide. Ilang tao na ang guminhawa ang buhay dahil sa Kangkong Chips Original? Hindi ko na po mabilang. Hindi ba ito nakaka-pressure dahil sobrang daming buhay ang nakaasa sa isang 19-year-old? Of course, grabe yung pressure. Kailangan gawin mo ang tama. Hindi ka pwede masyadong magkamali dahil may 100 tao na nandito sa kamay mo at kapag nagkamali ka, mawawalan sila ng pagkakakitaan. Kaya nga, Yes. araw-araw, nag-aaral tayo. Araw-araw, we are making ourselves equipped and advanced with knowledge at nagpapaturo tayo sa mga mas magagaling sa atin. Minimake sure ko na hindi ako nakukulangan. Sa ginagawa kong pagpapakapagod, sa murang edad, hindi ko kayo bibiguin. Bibihira akong makakakausap ng isang taong punong-puno ng kaalaman and always make sense. May puso, merong ganito. Bihira yun eh. You are very spiritually guided. Pangalawa, napakamalapit mo sa mga mahal mo sa buhay. Lagi kang nag-aaral, lagi kang nagdi-discover ng mga bagong bagay, inaayos mo ang sarili mo, spiritual, relational, mental, physical, and financial. Balanse po. At ang number 1, ang matinding pagmamahal sa kanyang pamilya ang naging pangunahing inspirasyon ni Kyle sa pagnenegosyo. Sa suporta at gabay ng kanyang mga magulang, naitayo niya ang sariling negosyo at sa kabila ng kanyang murang edad, tinahak ang daan patungo sa tagumpay. Ang kanyang kwento ay patunay na kapag pinagsama ang sipag, determinasyon at pagmamahal sa pamilya, walang imposible sa pag-abot ng mga pangarap. At the age of 13, it started. 13? Yes, boss. March 2020, lockdown po ito. By that time, madaming namomroblema, boss. Bakit? Ang mga tao is takot lumabas. Yes. Nagsara yung mga establishment. Lahat po ng mga work is nasa work from home na po by that time. Correct. Nagpropose ako sa dad ko ng what if magkakreate ako ng plan na maghahanap ako ng suppliers. Okay. Ginamit ko yung zero capital strategy. Zero capital. Yes, boss. Natayo mo ang UniPC nang walang puhunan. Paano? Nag-create ako ng system ko. Pagdating pa lang ng product sa amin, ibebenta ko agad to before 6 days na matapos to para magkaroon ako ng liquid cash. Si supplier nagbibigay ng leeway na 60 days para mabayaran nyo yung units sa kanila. Yes, boss. Ang ginawa mong strategy is before 60 days, kailangan mabenta ko na yung mga units. Yes, boss. Yun yung ginawa ko ng sistema. Since in demand talaga yung computer, laptops, and cellphones by that time, 5 days pa lang ubus ko na lahat ng gina-order ko. Teka lang, you're only 13 years old at that time. Yes, boss. Bakit sila nagtiwala sa isang 13-year-old na bata na magninegosyo? Nakikita nila yung potential na pinaka-post ko na maganda ang marketing online by that time because of the pandemic. Then, pero na-post ko din yung mga cash on delivery through online. Gumawa ko ng mga social media platforms. So initially, magkano ang inventory on hand mo? Umabot ng 15 million. At that time, 2020, 15 million Yes. na. Yes, boss. Bakit ka pinagtiwalaan ng 15 million at 13 From the years ka start, lang? 5 units po muna. So, mga around 1 million po muna yun. Pero what I'm curious is, as a 13-year-old kid,
Paano ka nagkaroon ng confidence level na mag-present sa mga malalaking kumpanya? Before pa lang, nagbebenta na talaga ako sa school. Since bata, nagbebenta ka sa eskwelahan. Yes, boss. Nag-aaral ka pero dumidiskarte ka. Yes, boss. Bakit? Wala talaga kaming allowance na binibigay yung dad namin. Siguro yun na din yung train para maging ganito kami. Naging matipid talaga ako, hindi ako naging materialistic. Ang pamilya ninyo may pera. Yes, boss. May kaya kayo. Nasa middle class. Pero hindi ka binibigyan ng pera ng mga magulang mo at that time. Yes, boss. Wala akong baon. Bakit? Ang sinasabi lang nila sa akin, paghirapan ko ang pera. Training ka? Yes, boss. Bakit hindi sumama ang loob mo? By that time, sumasama yung loob ko. Kasi nakikita ko yung ibang bata, binibigyan sila ng pera, ini-spoil sila. Di man lang ako binibilan ng mga gusto ko. Bakit ganun yung training sa akin by that time? Sobrang galit talaga ako sa kanila. Then, na-realize ko lately, tama pala yung pagpapalaki nila sa akin. Kung hindi ako dinisiplina ng mga magulang ko, baka hindi ako naging ganito. Alam mo, nakakatuwa yan, no? Kasi maraming mga kabataan ngayon, yung mga magulang nila, dahil kinunsinti sila, dahil hinayaan silang gawin kung ano yung gusto nilang gawin, hinayaan silang magpakawalda sa buhay, ang nangyayari ngayon, naging spoiled. At yung pagiging spoiled na yun, nahihirapan ngayon kumop up sa totoong buhay na yung mga batang pinalaki dahil in-spoiled sila. Kayo, even though may kaya, dinisiplina ka ng mga magulang mo. Yung disiplina na yun ang nagturo sa'yo kung paano mo inumpisahan yung oportunidad na meron ka ngayon. Ngayon, nag-start ka sa 5 PC. Yes, boss. Ang 5 PC nagkakahalaga ng Nakakalaga siya ng 250,000. utang. Yes, boss. Kabata-bata mo, bakit ka nagkaroon ng lakas ng loob umutang? Kasi, boss, nakikita ko yung opportunity na kaya kong ibenta siya. Di ba pangit ang mangutang? Di, boss. Bakit? Okay lang naman mangutang basta't para sa negosyo. Paano mo ngayon na ma-manage yung ganyang kalaking negosyo? May pressure, boss. Kasi as a young entrepreneur, kailangan mo isipin yung mga employees mo. Since nasa 200 employees na kami ngayon, boss, kailangan ko isipan ng bagong innovation in my company para masustain ko yung pinaka-business ko. Kasi iniisip ko na hindi lang 200 employees ang hawak ko, kundi yung pati yung pamilya nila. Wow. Parang may kausap ako matanda ngayon. Grabe, nabibilib ako sa'yo, Kyle. Kasi napakahirap mag-manage ng negosyo. Kami na nga na adult, ang hirap hawakan ng mga tao, ang hirap magpasunod. How can 18-year-old kid managing more than 200 employees? Meron akong growth mindset na I want to learn everyday, boss. Growth mindset. Yes. What is that? Gusto ko matuto everyday in terms of my personal aspect, business aspect. So, I read books. As an 18-year-old kid, you're still studying? Currently, I'm senior high school. Graduating po ako, boss, into college. Grabe, no? Pabataan na ng pabataan nagiging milyonaryo at kaya, pwede. Kaya ako nabibilib sa'yo, wala naman kayong problema sa pera eh. Pero bakit kailangan mong mag-hustle, mag-grind na as if malaki yung pangangailangan mo sa pera? I want to create my own legacy, boss. Paano na-develop yung ganyang klaseng mentality? In the span of 10 years kasi hindi ko talaga nakasama yung parents ko, boss. Why? Nag-start sila ng own business nila by that time. So, lumaki po ako sa grandparents ko. Umuwi sila, pero tulog na kami. Pumapasok naman kami, tulog pa sila. Hindi kami nagkikita. Hindi din kami nagsasabay-sabay sa pagkainan, boss. Yun yung masakit para sa amin yung time na yun. Then, nagkaroon ako ng urgency. By the age of 11, sumama ako kala dad and mom. Tapos? Para sumama sa mga business meetings, business events. 2 years, nag-observe ako sa pinaka-strategy nila, how to manage a business, operation, handling finance, how to handle the people, boss. Paano ko mausap ng tao. Yes. Also yung my dad, nagka-public speaking siya, kinaaral ko, boss, by that time. So in the span of 2 years, doon ako natuto. You bond with your mom and dad at the age of 11 and 12. Ang intention mo nun, balang araw, bibiling ko ang oras ng nanay ko at tatay ko para magkasama. Yes, boss. Yun yung hugot kung bakit ako naging ganito. Gusto ko silang makasama in life. Gusto mong bilhin ang oras ng nanay mo at tatay mo dahil gusto mo silang kasama. Totoo, boss. Ganon mo sila kamahal. Opo, boss. And nakakatuwa sa isang batang kagaya mo na iniisip yun. Kasi napakatotoo mong tao eh, na masama ang loob mo. Kasi bata kang lumalaki na hindi mo sila nakasama. Pero you are also matured enough to understand na kaya pala nila ginagawa yun para sa inyo din. Yes, boss. And at the age of 11 and 12, doon mo nakita na para talaga sa inyo siya. Yes, boss. Naging matured ka at the age of 11 and 12, natutunan mo magnegosyo, nag-start ka, and envisioning that someday, hindi na ninyo kailangan magtrabaho. Hindi na ninyo kailangan magnegosyo because ikaw na ang maghahanap buhay para sa kanila. Ang galing. And pinuno ka ng pagmamahal. Yes, boss. Nakabawi sila by that time, boss. Yes. Kasi sumasama na ako sa kanila, boss. Mm-mm. Then, lumipat na din kami sa tahanan na nasa isang bahay na lang kami, boss. Yes. Kasi nakikita nila na gusto ko na ng bonding with them talaga, boss. 10 years, hindi kayo magkakasama sa bahay. Ano ang kalagayan ng nanay at tatay mo? Dun sa store nila, natutulog sila sa bodega namin. Sila natutulog habang nagninegosyo. Ganon sila kasipag. Yes, boss. Sobrang
sobrang sipag talaga. Dahil nakita mo yung hirap at yung unti-unting pag-angat ng pamilya ninyo, ano yung pinaka-biggest takeaway mo? Ang pinaka-biggest takeaway ko po talaga, by that time, boss, nare-realize ko na unti-unti na sacrifice pala nila yun, boss, for us. Hard work nila yun para mas maging ahead sila, boss. Na hindi ma-take down yung pinaka-company nila, boss. Nakikita ko na din, boss, unti-unti na kaya pala nila ito ginagawa is para talaga sa buong pamilya namin, boss. Not even lang sa amin, boss, pero doon sa mga kapatid nila, sa mga nanay at tatay nila, yun pala yun, boss. Naging matulungin din po talaga akong tao, kaya po doon ko po nakuha sa kanila yun, boss. Kung may magulang ngayon na nanonood at may anak silang 18 years old, paano dapat gawin ng isang anak na maging kagaya ni Kyle Molina sa kanilang mga magulang? Maging malapit sa magulang kumpara sa mga barkada. Dapat ang gawin mong barkada mo yung nanay at tatay. Totoo, boss. Sila talaga yung nagtitrain sa atin. Kasi may mga advices sila, boss, na hindi natin tinitake kasi alam natin na galit tayo sa kanila. Pero once na in-apply natin sa sarili natin yun, masasabi mo lately, tama pala sila mama at papa. Alam mo, nakakatuwa, no? Because you're so matured. Nabanggit mo rin sa akin kanina na meron kang ilang empleyado? Around 200, boss. Paano mo nililid yung mga empleyado mo? Usually, pag mas matanda, walang respeto talaga sa bata. Paano mo ito pinangungunahan? You need to well-equip. Everyday gusto ko matuto. Inaaral ko talaga yung pinaka-structure namin, paano mas mapapadali yung pinaka-proseso. I-delegate ko sa kanila yung mga task ko. Yes. Gusto ko sila nag-grow sila sa pinaka-workplace talaga nila. It's actually creating an environment for them na mag-grow sila. Ang galing lang, di ba? So, how's your day-to-day routine? First is meditation, then prayer. After that, physical exercise. So, I go to gym, boss. After that, pupunta na ako sa work. Pag may school, boss, school sa umaga, then work sa gabi. Wala ka bang mga barkada, mga tropa? Naniniwala ako, boss, na pwede kang umiwas sa barkada. Pwedeng umiwas sa barkada. Yes, boss. Totoo yan eh. Kapag nagsasama-sama ang barkada, pataasan niya ng ego. Yes, boss. Please love me and accept me. People pleaser. Exactly, that's the word. Pero, kapag nag-focus ka sa personal development mo, sa sarili mo, sa grind mo, sa hustle mo, hindi mo na kailangan ipaliwanag yun. Dahil yung personal growth and development mo, yun na yung magsasabi na I belong in this world. Gusto ko talaga, boss, in my age bracket, magiging mas lamang ako sa kanila, boss. Ang galing. Sana lahat ng bata ganyan. Kung ikaw tatanungin ko, nag-aaral ka pero matagumpay ka na rin sa pagninegosyo, diploma o diskarte? I can say both. Magkaiba talaga ang diploma at diskarte, boss. Ang diskarte is a form of action. Diploma naman, boss, is knowledge. Pero kung both, boss, kaya mo, mas maganda. Kasi, boss, naniniwala ako dito sa Pilipinas, kailangan ng diploma. Mag-a-apply ka ng work, boss, kailangan ng diploma. Kailangan fresh grad ka, kailangan college graduate ka, kailangan ng diploma. Pagiging accounting, boss, kailangan. Pagiging doktor, kailangan. Hindi siya natututunan sa diskarte lang. Pangalawa, boss, respeto. Hindi ka nila i-respeto dito sa Pilipinas, boss, kung wala kang diploma. Yun yung totoo. Pangatlo, boss, hindi lahat ng work madadaan sa diskarte, boss. Pero for me, boss, I can answer this. Kasi hindi ko makukumpara ang isang bagay kung hindi ko pa nararanasan na magka-diploma. Kaya nag-aaral ka. Ngayon, ang ginagawa ko, boss, dumidiskarte ako sa buhay habang inaabot ko yung diploma, boss. Ang diskarte kasi, boss, kung hindi mo kayang mag-school, boss, hindi ka madiskarte. Nag-work ka ngayon, boss, naging business ka. Correct. Siyempre, didiskartean mo na mag-aral ka para makatapos ka. Alam mo, yan ang pinakamagandang sagot ng diploma at diskarte sa buong mundong narinig ko. It's over. Napakaganda ng sagot mo. Ano naman ang masasabi mo dun sa mga kabataan na nagkaroon lang ng kaunting pera ay yumabang na? Bakit lumayabang? Materialistic. What is success? Yung makabanding ko ng pamilya. Magkasama-sama lang kami magkakapatid. Tatay, nanay ko, lolo, lolo ko. Yun yung success para sa akin. Lahat ng batang in-interview ko na umasenso yumaman, ang focus talaga nila is to achieve that financial stability. Pero ikaw, it is family stability. Ang dami ko natutunan. Para mo ako nililecturan. Bago akong tatay, so ngayon, alam ko na kung ano yung dapat kong gawin sa anak ko. Kasi pinalaki ka ng maayos, pinalaki kang mabuti, pinalaki kang may takot sa Diyos ng mga magulang. Walang yabang, simple lang, pero rock. 10 million per month.